Masyado raw bata ang 9 na taong gulang bilang edad ng criminal liability ayon sa ilang senador. Ang isinusulong sa Senado gawin itong 12 taong gulang. Pati si UN Special Rapporteur Agnes Callamard pumalag sa panukala sa Kamara, bagay na binueltahan ng Malacanang. Balitang hatid ni Jam si Santi Caico. President Rodrigo Roa Duterte. Sa gitna ng usapin, kaugnay sa panukala na gawing 9 na taon ng edad na pwedeng papanagutin sa batas, iginiit ni Pangulong Duterte na nagagamit ng mga sindikato ng droga ang mga batang 6 anyos hanggang 14 anyos. Isa sa mga ibinigay niyang halimbawa, ang nangyaring raid sa Navotas City kung saan mga menor de edad ang nahuli. Kayang nangyari nung 5 days ago, ang nagmi-maintain ngayon ng Shabu, ang mga bata. Kung may parokyanong makita nila at naghahanap, dadalhin nila doon, pahititin nila. Sila na ang kukubra, pati ang mga bata, shoot na rin sila. As young as 6, 8, 9, 14. Kita mo ginagawa ng mga... Ang UN Special Rapporteur on Extrajudicial Execution sa si Agnes Callamard, tinawag na shameful o kahiya-hiya ang panukala. Sagot ng Malacanang, What is shameful is yung nakikialam siya. pero kung suportado ng Duterte administration ng panukala, hati naman ang opinyon dito ng ilang senador. Masyado raw bata ang 9 anyos para sampahan ng kasong kriminal. Dapat intervention program, dapat rehabilitate sila, dapat ipaalam sa kanila, responsable sila, mali yung ginagawa nila. Hindi pakawalan sila dahil bata sila. Ang itintulak ni Senate President Tito Soto, 12 anyos na minimum age dahil may sapat ng kamalayan ng bata sa ganitong edad na sangkot sa mabibigat na krimen. Sa datos ng PNP o Philippine National Police, sa mahigit 9,000 menor de edad na nahuli noong 2018, karamihan o mahigit 5,000 rito, higit 15 anyos ang edad. Mahigit 3,000 ang 12 hanggang 15, habang maliit na porsyento lang ang 11 anyos pababa. Pero kapansin-pansin sa datos ng PNP na tumaas ang bilang ng menor de edad na sangkot sa krimen noong 2018 kumpara noong 2017. Karamihan ng mga kaso ay pagnanakaw, physical injuries at rape. Most of these cases border on robbery and theft. Then 90% of these children are first-time offenders. Then there is poverty, family dysfunction, peer pressure, drugs, and alcohol. 12 anyos din ang isinusulong na Senate Committee on Justice Chairman Senador Richard Gordon. We're not trying to put juvenile delinquents in jail. We're trying to build the country by making them more productive, by guiding them more. Para naman kay Senador Antonio Trillanes IV, tila isinusulong lang nito ang kawalang puso at kawalang awa ng lipunan na hindi isinasaalang-alang ang kapakanan ng mga tao. Posibleng matroma raw ng husto ang mga bata kapag nailagay sa kulungan na isa umanong harsh environment. 3 kondisyon naman ang inilatag ni Senador Panfilo Lacson sa pagpayag niya sa pagbaba ng criminal liability. Una, napatunayang ginawa ng menor de edad ang krimen na may sarili ng pagpapasya. Pangalawa, ipapatupad lang ang sentensya sa hustong edad. At pangatlo, kung may sapat na pasilidad para i-rehabilitate ang youth offenders. Paniniguro naman ng mga senador, hindi ikukulong kasama ng mga ordinaryong kriminal ang mga mahuhuling mga bata. Bagkus, dadalhin sila sa bahay pag-asa o youth centers para maturuan at matulungang magbagong buhay. Yun nga lang, sa 63 na bahay pag-asa sa bansa, hindi raw lahat makakatulong sa rehabilitasyon ng mga bata. Some of the bahay pag-asa we saw, mas malala po siya sa kulungan. Wala silang programs, wala silang beds, wala silang cabinets, ang mga bata doon, they're just told to keep quiet the whole day and not do anything. So yung iba sa kanila, they do self-harm because they're very bored. Kaya isinusulong din ni Senador Soto na ilipat sa pamahalaan ang responsibilidad ng pagtatayo ng youth centers para siguradong may pondo. Ang 16 anyos na si Michael, hindi niya tunay na pangalan, isa sa mga kabataang nananatili sa bahay pag-asa na pinatatakbo ng lokal na pamahalaan. Sa edad na 13, nakatikim na raw siya ng shabu at sa edad na 14, nagbebenta na siya ng shabu. Curious po kami sa ginagawa po ng matatanda na nakikita po namin nag-aabutan po sila. Bumili na rin po ako, may pera ako, subukan ko kaya. Sa edad na 13 hanggang 15, hindi raw niya ganap na nauunawaan ng epekto ng ginagawa niya. Pero ilang buwan daw bago siya maaresto dahil sa droga, nag-iisip na rin siya kung paano magbagong buhay.
Niniwala si Michael na kaya pa niya magbago, lalo na daw ang mga mas bata pa sa kanya na lumabag sa batas. Parang nangungulit lang po, parang di pa po niya alam yung ginagawa niya, kulit bata, ganun po. Parang kaya pa pong i-guide ng magulang yung 9 years old para makapagbago po. Jamse Sante Cayco, GMA News.